Yo, kadalasan ng mga pusa ay ating mga alaga sa tahanan at madalas kasama, katabi sa kama at lagi nating hinihima sa ulo at minsan maamo silang pusa at may mga puso rin na maramdamin, may emosyon kagaya ng tao. Sa topic na ito ay pag-uusapan natin yung pusa na nakakuha ng 50 pares ng sapatos na naiuwi niya mismo sa bahay ng kanyang amo. Kaya, cue intro. Yo, what's up mga ka-plastic, and this is me again, Big Su, para sa commentary video ng video live stream. Another review para sa isang pusa na nag-viral sa mismong article na ito, courtesy the Artikulo Health News. Pinalagyan kasi ng amo niya yung pusa niya na GPS tracker na ikinagulat ng kanyang amo na hindi niya inaasahan na mayroon palang ginagawa ang kanyang alagang pusa sa buong gabi, na hindi niya iniisip na makakapagkolekta siya ng 50 pares ng sapatos na naiuwi pa niya sa bahay mismo ng amo. Yung article na to ay courtesy po sa admin mismo ng Artikulo 1 na pinost to noong August 17, 2020. Bali yung breed ng pusa di ko alam kung may kasing haling tulad to base sa research ko. Ito po yung base sa research ko mga ka-plastic. Ang breed ng pusa na yan is Simric cat breed. The Simric cat breed kasi is a domestic cat sa Amerika, na kung saan mabalbon siya, medyo may kalakihan, siguro kasing laki siya ng mas malaki pa sa tuta. Ang pinaka-origin niya is Canada, Isles of Man. May mahabang buhok at may color pattern din at the same time, at hindi ako sure kung parehas sila dun sa mismong article na yun, na yung pusa na yun, pero siguro ito na nga yun. Nag-research din ako. Bali, i-research naman natin yung IQ level ng isang pusa. Bali, ang sabi dito sa Google ay ang IQ ng ang pusa ay parang tulad ng 2 to 3 years old na bata. Kaya isipin nyo na ang pusa ay parang makulit, di ba? May pagka makulit na pusa na medyo matalino at nakakagawa ng paraan. Imagine that, yung pusa na yun, kung mayroon kayong ganong alaga at nag-uwi ng 50 na pares na sapatos mga ka-plastic, is hindi biro yun, dahil parang pinahamak din kayo ng pusa. Pero believe din ako dito sa amo na to, at ginawan niya ng group chat, and then pinakita niya, dinokomentary niya kung ano yung ginagawa ng kanyang pusa sa buong gabi, at ito ang nangyari. Babasahin natin yung article mga ka-plastic. Alagang pusa, umabot na sa 50 na pares na sapatos na ang inuwi niya sa kanyang amo matapos manguha gabi-gabi sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga alaga nating hayop ay walang kakayanang magkaroon ng pera pambayad sa ating pag-aalaga at pag-aaruga sa kanila. Ngunit mayroon silang kakayanan upang makahanap ng pagkakakitaan o di kaya man ay may regalo sa kanilang amo bilang kapalit ng pagmamahal sa kanila. Kagaya lamang ng alagang pusa ni BJ Ross na si Jordan, na nagnanakaw ng sapatos sa kanilang kapitbahay. Ayon kay BJ, kada umaga ay nagugulat na lamang siya na mayroong kakaibang pares ng sapatos ang nasa labas ng kanilang bahay. Ito po yung CCTV footage na kung saan natatrack ng kanyang amo na may parang kakaibang bagay na tinatangay ang kanyang alaga na si Jordan. Noong una ay inakala niya na wala lamang ito, hanggang umabot na ito sa 50 pares.
Makikita sa mga larawan na tila proud pa si Jordan sa kanyang ginawa, mga kaplastik. Ang lupit, di ba? Proud siya. Tingnan nyo yung picture. May paunat-unat pa siya. Hindi natin nakalain na ganyan pala ang pusa nila. Imagine that kung may ganyan kang alagang pusa, baka nagkaroon ka na ng negosyo about sa lalo na yan, magkakaroon ka ng parang ukay-ukay ng mga sapatos at tsinelas. Yan, tsinelas, yun, kung titignan nyo yung picture, may mga tsinelas siyang tinangay, isang pares pa yun, at ang gaganda pa. Ito, basahin natin ulit. Dahil hindi naman nalalaman ni BJ kung kani-kanino ang mga ninakaw na sapatos na kanyang alaga, ay nagawa siya ng isang Facebook group kung saan doon nila tinalakay ang mga ginagawa at kinukuha ni Jordan, yung mismong pusa, si Jordan ang pangalan, upang may balik ito sa may-ari. Yun. Bali, gumawa siya ng group chat para may dokumentary na rin na patunay na hindi yung amo mismo ang kumukuha ng kanilang mga gamit. Ito yung mga saad ng kanyang amo. If you know my cat Jordan, you'll know he loves to bring me home shoes. Saad niya. Nag-install din siya ng mga CCTV cameras para sa mas matibay na ebidensya na si Jordan nga ang nangunguha ng mga nawawalang sapatos. At itong tumuloy na eksena. Matapos na mapag-alaman ni BJ ang secret life ng kanyang alaga, nilagyan na ito ng GPS tracker. Ngunit laking gulat niya nang nakita ng haba ng nilibot nito na lumabas at inikutan ni Jordan ang lahat ng bahay malapit sa kanila. Ito yung post mismo ng amo niya na si Umbriel L. Laure. Laure. Yung mismong account niya na pinost niya at nag-trending sa social media sa mismong kanilang lugar. At ayon pa dito ay pinaghahandaan daw talaga ni Jordan ang kanyang pagnanakaw sa gabi, pagkat katakot-takot nga naman ang pagtulog daw niya na ginagawa ito tuwing maghapon, mag-araw. Maaring yung mga ibang pusa daw ay kabiyak lamang ng sapatos ang kanyang inuwi. Ngunit ibahin nyo to si Jordan, mga kaplastik, pagkat kaya niyang umuwi ng kanyang amo ng isang pares ng sapatos. Kada gabi ay nakakayanan niya na maglakad ng 7 hanggang 8 milya. Grabe tong pusa na to, biruin mo, nagagawa niyang maglakad ng buong lugar para lang ito yung sample, mga kaplastik yaw. Ito yung mismong post ng mismong Facebook account ni Umbriel L. Laure. At ito yung mga picture niya, mga kaplastik. Yan, ang daming hinahakot ng kanyang alaga. At napakalupit nitong kanyang pusa. Imagine that. Yan napakarami. Hindi lang sapatos ang dinedekwat nitong alaga niya, pati tsinelas. Yan kompleto. Yan ang kagandahan. Napakatalino. Pwede siyang mag-business ng ukay-ukay, mga kaplastik. Kaya tingnan mo yung ay nako, nakakatawa tignan pero hindi nakakatawa yon. At ito yung papakita ko sa inyo na ilang milya din niyang nilalakad base sa GPS tracker ng Google. Yan, ang laki ng iniikot niya Siguro ang iniikot niya mula Cubao hanggang Katipunan Ganun siya kalayo maggala, mga kaplastik. Yan, 7 to 8 miles ang kaya niyang galahin para lang makahanap ng sapatos. Imagine that. Napakatyaga ng pusa na to. Ito yung CCTV footage na kung saan talagang malupit siyang magkuha ng mga gamit. Yan, mga kaplastik, lupit. Ayan. Ayan, ini-interview na siya. Jordan, what do you have to say about stealing the shoes? Yan. Yan lang ang mga post about dun sa yung kay Umbriel Laure pala. Nakakabulil kasi yung pangalan niya, mga kaplastik. Nakakatuwa, mga kaplastik, is yung pusa na yun is ang dami niyang nakolektang sapatos at tsinelas sa kanyang amo, and then at the same time naibalik naman siguro sa mga kanilang may-ari yung mga nakuhang sapatos ng pusa na yun. Sana
kung mayroon man kayong alaga na mahilig magtangay ng isang bagay, sana gawin niyo rin yung mga ginawa ng amo niya kung papaano niya naibalik ito sa may-ari mismo. At sana huwag niyong gagayahin 'to, kung huwag niyong tutularan yung mga alaga niyo na baka gawin niyo pa, ibenta niyo pa yung mga pinagkuhaan nilang sapatos. Kaya sana isipin niyo rin na yung mga taong gumagamit niyan, eh, mawawalan ng sapatos at hindi makakaalis sa kanilang pupuntahan. Kaya mga ka-plastic, hangga't dito na lang. And this is me, Big Soon, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Comvid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.